Blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 130 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 9, 2026. And these past few days, we have discussed the success of David from Goliath and many success war against his enemy. Is being a man after God's own heart. But today, it is all about the darkness or his fall, David fall. So for our today's scripture, ito ay mababasa natin sa 2 Samuel chapter 11 verse 1. Ito yung patungkol kay David and Bathsheba. And it says, in the spring, at the time when king go off to war, ito nga yung mga panahon na palagi ang mga hari ay nasa labanan, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. So, sa gitna ng laban, or panahon ng laban, si David, nagstay siya sa palasyo, sa kaharian niya, at nagpadala lamang siya si Joab at yung mga Israelite army. So nagpaiwan siya. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. So ayun yung nangyari sa kanya. Yun yung decision ginawa niya. And it's show us an idle mind is a playground of the devil. Ito nga yung pagmumuni-muni, yung kumbaga dapat ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos sa atin, then ginawa natin is nothing. Nagstay lang tayo. We have an idle mind. We pursue the idle mind. Kaya naman sa ating talakayan, ito ay patungkol kay David pa rin. Number 1, David's idle mind become fertile soil for evil. Idle mind, ito yung walang pinagkakaabalahan. Si David, instead na nasa battle siya, gawin yung pinapagawa ng Diyos, mas pinili niya sa palasyo magstay at yung mga kawal niya ang lumaban on his behalf. At ito yung naging fertile for evil. Fertile soil for evil. Ito nga yung mababasa natin sa mga kasunod pa na verse from 2 Samuel chapter 11 verse 2 to 5. Dito yung nakita niya si Bathsheba, asawa ni Uriah, one of his army, a Hittite man, naliligo habang siya ay naglalakad-lakad sa palasyo. And instead na iwasan niya ito, at pinadalahan niya ito ng mensahe, kinuha at nakipagtalik sa kanya. So kahit na may asawa ito, ginawa niya pa rin yon. At ang masamang nangyari pa doon ay nabuntis niya ito. Kaya sa second teaching natin, David commit adultery and murder. So ayaw na ayaw ito ng Diyos. Kinuha niya yung asawa ni Uriah, ayun yung adultery. At dahil nabuntis niya at si Uriah, meron siyang prinsipyo, ayaw niya umuwi kahit inuutusan siya ni David na umuwi para makipagtalik sa asawa, para sabihin paano mabubuntis si Bathsheba nang wala naman yung asawa niya. So ginawa ni David, pinapauwi niya ito sa kanilang tahanan para gawin yon. Pero itong si Uriah ay may prinsipyo, ayaw niya umuwi dahil gusto niya samahan sa paghihirap yung mga kasama niyang army. And now King David planned to kill him kasi ayaw niya, matigas siya eh. So, yung nagplano siya na patayin ito si Uriah sa mismong battle. Ipinadala niya si Uriah sa matinding labanan na dahilan ng kanyang pagkamatay. And in the end of this chapter 11, it says, David displeased the Lord. Sa ginawa niyang ito, hindi natuwa ang Diyos. Kahit na napagtakpan ni David yung ginawa niya sa harap ng maraming tao, pero itong ginawa niya ay hindi niya maitatago sa Diyos. Hindi kinalugdan ng Diyos ang kanyang ginawa kahit na siya ang sinasabi na ng Diyos na a man after His own heart. At nagkaroon ng balik ito sa kanya at sa kanyang pamilya. So magandang basahin po natin yung story ng buhay ni David. And application, paano ba natin ito i-apply sa ating mga buhay, itong story niya? Number 1, do not idolize Christian leaders. So, yung buhay ni David, itong fame niya, is something na marerelate natin sa mga Christian leader. Though si David, maganda yung naging buhay niya, yung background niya, katulad ng mga Christian leader, hindi dapat natin ina-idolize. Dahil lahat tayo ay equal footing o pare-parehong nagkakasala. Kahit pastor, kahit man na talagang
yung mga lalaking sinusundan talaga yung kalooban ng Diyos ay nagkakasala pa rin. And it is okay to admire, humanga, but not to the point na that they become your idol, na pati yung mali nila ay ginagawa nating standard of righteousness, na sa paningin natin ay ayun yung tama kasi magaling sila eh. May pananampalataya sila sa Diyos, naniniwala sila sa Diyos. So, number 2 naman, do not let your mind and heart remain idle. Ito nga yung mapagmuni-muni, walang ginagawa. Hanggat maaari magpahinga, pero hindi mo hahayaang maging unproductive ang puso at isip mo for a longer period of time. Dahil dito nag-uumpisa yung pagtatanim ng kalaban ng mga evil work sa'yo. And pangatlo, do good work and repent immediately when you fall. Maging busy ka sa pinapagawa ng Diyos. Lahat tayo ay may assignment sa Diyos na dapat nating pagbutihin, at ito ay yung dapat hindi nating pinagsasawalang bahala. And whatever you fall, then repent immediately. Hindi tayo perpekto. Alam ng Diyos na hindi tayo perpekto. Nagkakamalit, nagkakasala tayo. But, si Lord ini-encourage tayo, or hindi lang basta encourage, gusto niya na tayo ay mag-repent immediately. Dahil kung hindi kasi tayo magsisisi agad, magpapatong-patong yung magpapatong-patong o magmumultiply pa yung kasalanan natin, katulad ng ginawa ni David. And ayun lang po for our teaching and application. Now, dako naman tayo sa reflection. Why or how does sin multiply when we fail to repent immediately? At bago tayo tuluyang magtapos for this devotion, let's have a closing prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and glorify you for today's devotion, Panginoon, na mali ay tinulungan mo kami, Panginoon, na makita ang iyong kalooban, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pinakitang buhay ni David na, Panginoon, ay maaaring gawin din namin, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala ito, Panginoon, at tulungan niyo kami na gabayan ang aming mga puso at isipan sa idle work, Lord God, na kung saan, Panginoon, na hindi namin or nakakalimutan namin sundin ang iyong kalooban. Panginoon, help us be more productive, Lord God, at huwag niyo kami hayaan, Panginoon, na madrift to sin, Lord God. Thank you, Lord God, for everyday blessings, for everyday lecture, Lord God, na sa amin ng iyong binibigay, Panginoon. Ikaw nawari din, Panginoon, ang siyang manguna palagi sa aming mga buhay, daanan at magliwanag ka, Panginoon, at dakilain ang bawat tao sa aming buhay, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow and have a nice day ahead. God bless.